Good morning, good afternoon, good evening. Good evening po sa inyong lahat o magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. All over the world, nandito na naman po ako, si Molet Aranza po. Ngayong araw na to o ngayong gabi na po kasi sa amin, at katatapos lang po ulit ng trabaho ko. I just got off work and now I'm doing live again. Now I'm going to be talking about time management. As part of the commitment of our challenge program, now it's time for me to talk about time management. What is time management, by the way? Time management is the process of organizing and planning how to divide your time between tasks and activities. But sa ating modernong mundo, napakahalaga ng tamang pamamahalaga ng oras. Ang pamamahalaga ng oras ay ang proseso ng pag-organisa, ng pagpaplano ng ating kung paano nating mahahati kung ang ating oras sa iba't ibang gawain ng mga ating mga aktibidad. Hindi ako marunong ata mag-Tagalog. Ang pangunahing layunin nito ay ang pagpa-prioritize ng mga gawain at ang pagtatakda ng mga layunin at paglikha ng mga schedule upang mas mapa-efficiente o maproduktibo ang ating mga ginagawa. So that means it involves prioritizing tasks, setting goals, and creating schedules to maximize efficiency and productivity. So, kapag maganda ang ating pagmamahala ng mga oras, ay nagiging madali, 'di ba? Ang pagsasagawa ng mga pangunahing gawain habang nababawasan ang oras ng ginugugol natin sa mga gaanong mahalagang aktibidades. So in English, good time management helps individuals focus on high priority tasks while minimizing time spent on non-essential activities. Now, what are the importance of time management? What does it include? And I am going to do it. There's like I actually put out five important things uh, that includes the important time the importance of time management. I'm including the benefits of each one. Okay, it increased productivity. It helps you get more done in less time by working more efficiently. So basically, sa Tagalog, isang pangunahing benepisyo ng tamang pamamahala ng oras ay ang pagtaas ng produktibidad. Halimbawa, isipin na lang natin ang isang freelancer, no? Kung meron siyang tinalagang oras bawat araw para sa mga gawain at iniwasan ng mga distractions gaya ng social media, ang hirap nun, di ba? Sa atin ngayon, parating nasa social media ang mga tao. Kagaya ko, parating nasa social media sa ngayon. So, yan ang mga distraction. Check na mas marami siyang matatapos na proyekto sa takdang oras kumpara sa kung siya'y nagmo-multitask, di ba? Napaka-effective nito sa pagsagawa ng kanyang mga layunin kung wala siyang mga distraction. Yun. So, number 2, it reduces stress, 'di ba? Ah, isa pa yung benepisyo na maayos sa pamahala ng oras ay ang pagbawas ng stress. It keeps you organized, 'di ba? Kung wala kang if you don't have the stress that comes from the last minute rushes or unfinished task. Example, if you're a student or if you're having some exams or like for example me when I use yung mga when I had my tests like a nurse or whatever or even when you're going for an interview, okay? If you're what do you call this, if sila ay gagawa ng schedule, you have to make a schedule when you want to study instead of cramming, magka-cram ka. Gagawa ka ng schedule para sa iyong pag-aaral. You know,
make a lot about spend time like about weeks to prepare for your exams or days before the interview. That helps a lot para maiwasan ng all-nighter na pag-aaral sa gabi ng pagsusulit. Instead of cramming, like prepare the night before, and you'll be cramming and you're not going to be ready. That's a lot of stress that you're going to be talking about. Okay? Sa pamagitan ng maayos na plano, nagiging mas maayos ang takbo ng kanilang pag-aaral or sa pag-interview, mabawasan ng takot at pagkakabalisa. Now, another thing is better decision making. With proper planning, you make a thoughtful decisions instead of reacting situations impulsively. Isa pa ang taming pamamahala ng oras, yung nagre-resulta sa mas mabuting paggawa ng desisyon. Halimbawa, isipin na ang isang may-ari ng negosyo. Kung ikaw ay may nakatakdang oras tuwing linggo para suriin ang mga financial reports na nagplano ng tamang estratehiya at magkakaroon siya ng sapat na informasyon at oras upang makagawa ng mas matalinong desisyon sa kanyang negosyo, hindi na siya kailangan tumugon agad sa mga problema ng may mga you just have to check like everything, spend time. But if you have the process for your decision making, you don't have to react impulsively. Okay? Kung meron kang proseso. Achieving goals, that's the number 4. Proper time management ensures you spend time on what matters most, helping you achieve both short-term and long-term goals. It means huwag mo natin kalimutan ang importansya ng pamamahala ng oras sa pagtulong upang makamit ang mga layunin. Halimbawa, kung may isang tao na nais na mapabuti ang kanyang kalusugan, kung siyang maglaan ng tiyak na oras-oras araw-araw para sa exercise at pagpaplano ng tamang pagkain, okay? Sa paglipas ng panahon, makikita ang resulta ng kanyang pagbabalik at mga layunin tulad ng pagbawas ng timbang o pagtaas ng lakas ay makakamit. So you have to arrange your schedule, the exercise, the walking, your diet, and I've been doing that anyway. So isa na ako doon. So I have to make sure, I have to achieve that goal. So I'm the kind of also I'm that kind of person. I have to work on that, honestly. And then work-life balance. Work-life balance helps prevent burnout by making time for both work responsibilities and personal life. Sa mga tamang balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay. Isang magulang na nagtatrabaho mula sa bahay, maaaring magpagplano ng kanyang mga gawain sa oras ng work-life balance, like when your example is when your kids are in the school, take time to work on whatever you can do at home, or like especially me, I'm working from home, and when one of my grandkid is in the nursery, I do something that I can do more because I only have my one grandchild, so I can do more. I plan on that, and so I don't have that burnout, both work, my personal life, and I can do this on top of that, so I can get more productive doing that. Sa kabuuan, ang tamang pamamahala ng oras ay napakalaking tulong upang tayo maging mas epektibo. So, sa ating pagmaayos ng ating pamumuhay at higit sa lahat upang makamit natin ang ating mga pangarap, kaya dapat nating pamahalaan ang pagbibigay ng tamang oras sa bagay na mahalaga sa atin. So, let's like I said, the increased productivity, reduce stress, better decision making, achieving goals,
and work-life balance are all those benefits that I have talked about. So, hanggang dun lang po. Again, tangkilikin nyo lang po sana ang aking website, www.mariamolet.aranza. Nandiyan naman po sa inyong harapan nyo ng video. Isulat nyo na lang po sa isang papel para hindi nyo po makalimutan. At meron pong webinar yan. Lagay nyo lang po ang pangalan nyo. Hindi naman po kailangan na buong pangalan nyo. Kahit first name lang. Kaya lang kailangan po ng valid na email address. It needs a valid email address to get in. And watch the webinar. Okay? Marami pong, there's a lot of, there's testimonies there. Listen to the people, listen to the webinar. There's a lot of trainings in there. There's a lot of information that you will find out about that, about the business. And also there's real life stories, there's real life testimonies of the people who are in the program. And every time meron pong automated email pagkatapos po, kung hindi pa kayo nakakapag, ang dami kong mga leads na natatanggap. Kung hindi pa kayo handa na mag-join, every time ho na yung mga email na tatanggap nyo, every time ho na may natatanggap kayo, iba-iba hong mga taong mga nagbibigay ng mga testimonial doon. Kung kung gusto niyo pong makapakinig pa ng mga iba-ibang tao na para gusto niyo marinig ang kanilang mga istorya, pakinggan niyo po sila. At hindi niyo po kailangan pakinggan ako or what. Pakinggan niyo po sila. At totoo pong tao sila. All over the world. Okay? At kung gusto niyo naman po akong kausapin or basta i-message niyo lang po ako. Nandyan at it's my email. Yun pong na yon. It will come back to me. Or message me on Facebook, message me. Ang madali pong i-message ako is the messenger from Facebook. Or sa email ko, at nandun naman po rin dun sa aking sa webinar na yon, at matatanggap ko po ang inyong mga impormasyon. Okay? So sa susunod po sa amin po kasing challenge program, everyday meron po kaming live video. Sana po wag kayong magsawa sa papanood po sa amin. So hanggang sa susunod, magkita-kita ulit tayo at salamat po sa pagpapanood ng aking live video. Hanggang sa susunod po. Salamat. Bye-bye.